Impeachment ni VP Sara Duterte, hindi na matutuloy. Naku po, yan ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito ha. Dahil alam mo, matindi ho yung mga nangyayari sirkumstansya na sa paligid ng itong impeachment ni VP Sara Duterte. Kasi alam nyo, sabi nga nila, baka daw dahil sa ginagawang proseso, kasi sa batas, hindi sapat na maingay ang paratang. Hindi sapat na malakas ang propaganda. Dapat talaga dyan ay tamang proseso at lalong hindi sapat na gigil ang mga Duterte haters. Kapag mali ang proseso, kapag may butas ang ebidensya, kapag may impormasyon na nakuha o nilabas sa kaduda-dudang paraan o illegal, di ba? Posible dyan palang gumuguho na ang buong kaso. Yun. Napakaganda nun ha. At dito papasok ang usapin sa umano'y maling paglabas ng AMLAC related transaction details ng mag-asawang Duterte, di ba? Kung mapapatunayan na may mali, may abuso o may illegal na paraan sa pagkuha o paggamit ng impormasyon, hindi maliit na issue yan. Dahil sa batas, hindi lang tinatanong kung ano ang akusasyon. Tinatanong din kung legal ba ang proseso. Yun, malinis yun. Maayos ba ang ebidensya, ang pagkuha ng ebidensya? Tama ba ang dinaanan? Kaya kung mali ang pundasyon, kahit gaano pa kaganda ang drama nila sa hearing, posible pa rin bumagsak. Pero ito pa ang mas malupit, mga banateros. Mali na nga raw ang proseso. Ngayon, pati yung taong mangunguna sa impeachment trial. Mali ang interpretasyon sa salitang forthwith. Si Senate President Soto na dapat sana'y nangunguna sa matinong proseso, tama, siya pa ngayon ang lumalabas na sablay. Dahil mismo na ang nagsabi at nilinaw ng Supreme Court na ang forthwith ay hindi immediately. Na yan ang kanilang pinipilit mula noon, lalong-lalo na ginagamit ito para sa magmukhang minadali ang o mamadaliin ang ng impeachment ni VP Sara Duterte. Pero ang Korte Suprema mismo nagsabing hindi pala ganoon, kasimple. Paano tayo magtitiwala sa trial kung pati basic interpretation sumasablay? Yun. Kaya ang tanong ngayon, impeachment ba ito o political operation na minamadali, nilalagyan ng drama tapos pinamumunuan pa ng taong sablay ang basa sa legal na proseso? Huwag kayong aalis dyan dahil dito natin bubusisiin kung bakit posible. Posible lang ng impeachment ni VP Sara Duterte ay hindi na matuloy. Hindi dahil walang ingay ang kalaban, kundi dahil baka sa batas mismo sila lumagpak. Maling proseso, maling ebidensya, maling interpretasyon. Anong tawag dyan? Maling diskarte. Yun. Grabe, no? Grabe mga nagaganap sa ating bayan. Kasi dito mo makikita talaga na minamadali lang ito dahil nga naman sa 2028. So kung sumablay itong impeachment, hindi mag-prosper sa plenaryo ng Kamara o di kaya at tapos na ilipat sa Senado at hindi rin nakakuha ng enough vote, may panahon pa sila na gawin yung susunod nilang plano para mawala sa takbo itong si VP Sara Duterte sa 2028. Kasi ngayon habang patuloy ang paninira nila, alam mo, yung taong bayan nare-realize na talagang etong ginagawa nilang impeachment, etong mga bintang nila ay para sa 2028 election. Sa katunayan, may nakausap nga akong hindi mahilig sa politika, tapos sabi niya, di ba ganyan din ang ginawa nung kay Corona? Tapos eventually na-realize natin, kay si Justice Corona, eventually na-realize ng mga tao at nabuking. Remember, nabuking yun na may perang pinakalat para sa mga boboto, lalong-lalo na sa Senado na laban dito kay Corona. Tama mali, di ba? Kasi nga, tandaan ninyo, si Corona noon ay may desisyon na hindi pumabor sa presidente at kaya naipit. Sa katunayan, dito sa part na ito, ikinulong din si Senator, dating Senator, Revilla, kung saan di ba ang kwento pa nga niya, dinala siya sa Malacanang, tapos
binabribe siya to ano daw to vote for the impeachment. Pero ano nangyari? Hindi siya bumoto at yung ilang mga kaalyado niya tuloy ano nangyari? Aba, sila ay pinakulong. At eventually, sabi ng korte ito po mismo nagsabi, korte po nagsabi, hindi po ako. Sabi po mismo ng korte na wala siyang kasalanan. Ibig sabihin, nag-imbento lang ng paratang, 'di ba? Ngayon inuulit nila 'yan kay Revilla. Ngayon naman idinidiin siya. Pero bakit? Dahil nga hindi siya saan uli bumoto sa impeachment. Buong pamilya niya hindi bumoto sa impeachment ni Sara Duterte. Oh. So ngayon, same fate. Tama kayo, same fate. Kasi sinasabi ng iba, second time around, tama kayo. Kasi noon, ganun din ang pinapagawa sa kanya, bumoto sa impeachment ni Corona. Ngayon, ganun din, bumoto sa impeachment ni BP Sara, hindi sumunod. Matikas talaga ito. Di ba? O ayan, kinulong siya uli. Ganun ang diskarte talaga nitong mga diktador na nasa gobyerno natin. Pag hindi makuha, ano gagawin? Ididemanda ka, ikukulong ka. Katulad ng nangyari ngayon kay Jay Sonsa. Si Jay Sonsa, alam nyo naman, veterano yan eh. Hindi naman po yan magsasalita ng walang kaalaman o di kaya walang basihan o ano. Bigla ho siyang kinulong dahil daw sa maling paglabas ng bulletin report ng presidente. Maaring maaring naman posible 'yon kasi una-una meron din naman talaga tayong batas na bawal ilabas ang any medical situation ng isang tao. Pero ang argument nga daw nila dito una-una pampubliko si Pangulong Marcos, so ibig sabihin karapatan ng mga Pilipino malaman. Pero meron din namang na sinasabi na sa side naman ng kalaban na kesyo ito'y private thing yung medical report. So, pinaglalabanan yan. Ngayon, ano kaso niya? Ang kaso niya, libel. False publication o paglabas ng maling bulletin, medical bulletin ni Marcos. Sino nagdemanda? Si Marcos ba? Hindi, NBI. Tapos ngayon, yung demanda, yung libel, ang libel po, bailable po yan eh. Kasi nga hindi, ang pagkakulong lang yan na 6 months to 1 year lang ata. Basta available po ang libel. Importante mo malaman. Pero magtataka ka dun sa warrant, nakalagay po dun parang hindi, hindi required na mag-bail o non-bailable. Doon, medyo may konting sablay huwi doon. Hindi ko alam kung nagkamali ang korte kasi yun ang sinasabi ng ng kampo ni Jason sana nagkamali ang korte pagdating doon at agad-agad naman ito tiniming pa long weekend para talagang hindi ma-argue at makulong si Jason sa ng 3 araw, which is ito'y tila pananakot ho sa mga bumabatikos kay Marcos. Ito'y magbibigay ng takot sa mga nagkikriticize sa kanya. Yun ang akala nila. Hindi, yun ang akala nila. Alam mo, mga kababayan, tayo sabi ko nga sa inyo tuloy-tuloy lamang po tayo. Lalaban tayo para sa tama as long as we are doing everything legally. Kasi sabi ko sa inyo, yan ang isang bagay na hindi ko gagawin. Gumawa ng illegal, naku, hindi ko gagawin yan. Kasi una-una, hindi ako malalagot lang sa gobyerno. Malalagot ako. I have a boss. Okay? I have a boss na hindi nyo nakikita. Yan po ang ating Panginoon. Hindi ako gagawa ng kasinungalingan para lamang po i-criticize ang someone. So tayo ay talagang hindi nyo kailangan magbantay dito. Kaya ito mga NBI, sigurado tayo. Binabati ko kayo dyan. Hindi nyo kailangan magbantay dahil ako isusunod kahit wala ho kayo. Kasi ako'y sumusunod lamang sa Diyos na atin pong sinasabi ang katotohanan. Ngayon, kung meron man tayong pagkakamali, halimbawa meron tayong napagkamali kasi hindi naman ho tayo perfecto, tulad ho din ng ibang mga news outlet, di ba? Yung mga news company, whether ito'y mainstream media o online. Meron din pagkakataon na nagkakamali. Pero doon, wala hong malisya. Kasi ang malisya ho kailangan, yan yung factor na kailangan sa libel. There is a malice. Ibig sabihin, alam mo nang mali, ginawa mo pa. Di ba? Tayo ho, hindi ho, pagkaalam ko ng mali, hindi ko ho yan sasakyan. Sa katunayan,
Ilang beses na po ako nabatikos dahil marami hong lumabas na mga video-video na ako ho mismo nagsasabi, ay mali ito, AI to, ay ano ito. Marami yung gano'n na pagkakataon na kahit sana yung video na yun ay papabor sa pinaglalaban natin, ay hindi ko sinasang-ayunan. Kasi nga again, you're not my boss,